For today ulam, nagluto ako ng ginataang tulingan. At una muna syempre, ang ginawa ko ay iprenito ko muna ito pero hindi yung lutong-luto na. At ito nga pala yung ating mga gagamitin sa pagluluto. Meron tayong kamatis, sibuyas, luya at bawang. Meron din tayo ditong gata, sitaw at pechay. Mas masarap sana kung mustasa pero wala kasi ayun na lang ang available itong pechay. Ayan. Una ay igigisa ko muna itong ating luya, bawang, sibuyas at kamatis. At ilagay na natin itong ating luya, bawang, sibuyas. At ang sunod naman natin ilalagay dito kapag medyo naduluto-luto na itong ating luya at sibuyas, bawang, ay ang ating kamatis. Ayan. Mas masarap maraming kamatis, mas malasa mga mare. Pero kung mahal ang kamatis, ay syempre konti lang ang ating ilalagay. Pagkatapos naman ito, ang isusunod kong ilalagay ay yung ating pangalawang gata at takukuluan natin iyon bago natin ilagay itong ating isda. So alam ko naman sa ating lahat ay marunong magluto nito ang ginataang isda. Pero wala lang, gusto ko lang i-voice over. Charot! So ganyan. At ayan na nga, malapit na natin or ilalagay na pala natin itong ating pangalawang gata. Ayan, pakuluan natin. At ang next naman natin inalagay ay syempre yung ating iprenay na isda kanina. So wag lang basta-basta pritong isda, lagyan din natin ng gulay. Ayan, para maging makulay ang ating buhay sa may mga gulay na pagkain. Charot. Ayan. Ilalagay na rin natin itong ating sitaw. At syempre habang niluluto ko ito, naglagay ako dito ng paminta, asin, at kung ano-ano pang pampasarap na pwede nating ilagay dito. Ayan. At naglagay nga pala ako dito ng magic sarap para lalong mas sumarap ang ating lulutuin. At ayan nga, kulong-kulo na, ilalagay naman natin dito ay yung ating gulay. Ipinahuli ko nga pala yung pechay kasi baka naman masobrahan ng luto. At pagkatapos nga ng ilang minuto ay ilalagay naman natin dito yung tinatawag nating kakang gata or yung unang gata sa pagpaga. Naglagay rin nga pala ako na ilang pirasong sili para medyo umanghang naman. Pero nung naluto na ay hindi siya ganun kaanghang. Kinakailangan pisain mo yung sili para talaga umanghang. Kung gusto mo lang talaga na maanghang. At ayan na nga. Pakukulan lang natin ito ng ilang minuto. At charan, kumuha na kayo ng bahaw para tayo ay kumain. At sabay na tayong maghapunan. Kung nagustuhan mo ang video ko for today, huwag mo kakalimutan i-share, i-like, at panoorin mo na rin ang aking video. Thanks for watching! Bye!